Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Opo. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Pilipino nga. Support the support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. It's been a while simula nung mag-open ako ng issues ko sa ibang tao. I don't even know if this is the right place para ikwento yung matagal ko ng sikreto pagdating sa pakikipagrelasyon sa mga lalaki. Bago ang lahat, ako nga po pala si Jenna, 28 years old. Nag-message po ako sa inyo kasi pakiramdam ko, kailangan ko lang talaga ng advice. DJ Lindsay, hindi ko naman po talaga ginusto itong nangyayari sa akin. Pero ilang relationships ko na ang nasira dahil lamang sa isang bagay na hindi ko kontrolado. Pangga, kapag may nangyayari sa amin ng nagiging partner ko, kinakabahan ako. At hindi lang po ito simpleng kaba o takot. Naa-anxiety po ako. At nagsisikip po ang aking dibdib. Kasama na po dyan ang pagsikip ng aking maselang parte. Ang pagsisikip ng aking pagkababae. Hanggang sa nahihirapan na kaming paghiwalayin ng mga tao. Kahit kami din po mismo, hindi namin magawang maghiwalay. Literal. Sa first boyfriend ko, nangyari yon sa bahay ng bandang 5 p.m. Habang nasa sala lang si Mama,
medyo nagwo-worry ako na baka bigla siyang pumunta o pumasok sa kwarto. Tapos feeling ko, paakyat siya. Na-tense ako, DJ Lindsay. Hanggang sa bigla kaming nataranta ng boyfriend ko noon. Sa sobrang taranta namin, hindi kami agad nakapaghiwalay. Takot na takot ako at tense na tense po ako noon. Probably yun po yung dahilan kung bakit nag-lock kaming dalawa. Sa sobrang takot po namin, kailangan po naming sumigaw at tawagin yung nanay ko. Buti na lamang kumalma rin po ako after ilang minuto. At doon lamang po kami nakapaghiwalay. Dahil po doon, DJ Lindsay, nagka-trauma po ako. Kaya sa second boyfriend ko, halos iwasan ko na po na may mangyari sa amin. Pero dahil lalaki siya, hindi po siya pumayag na walang maganap. Kaya nakipag-break po siya sa akin. Yung pangatlong boyfriend ko po, sinubukan kong itago ulit yung kondisyon ko. Pero nung may nangyari sa amin, muntik na mag-lock ulit kami. Pero inamin ko naman yung tungkol sa kondisyon ko kasi ayaw ko na maulit-ulit yung kahihiyan. Ayoko na may mangyari ulit na ganun. Kaya naman iniwan niya ulit ako. Doon ko po naramdaman, DJ Lindsay, na parang paulit-ulit na lamang po na nasisira yung mga relasyon ko nang dahil lamang po sa aking kondisyon. Dahil sa anxiety ko. Yung pang-apat na boyfriend ko po, ang pinaka nakaka-stress sa lahat. Doon ko po nalaman na may girlfriend pala siya. Sobrang na-stress ako nung nalaman ko yun, pero hindi pa rin po naiwasan na may maganap sa aming dalawa. Nangyari din na muntik na kaming hindi magkahiwalay, DJ Lindsay. Nasa kwarto po kami noon sa bahay niya nung biglang dumating yung girlfriend niya. Wala kaming magawa dahil hindi pa kami agad nagkahiwalay. Habang ginagawa namin yon, naramdaman ko na agad yung takot. Naramdaman ko na agad yung kaba. Kaya naman kasabay ng pagsisikip ng dibdib ko ay ang pagsisikip din ng pagkababae ko. Sa sobrang takot ko, nahuli kami sa pinaka nakakahiyang sitwasyon, DJ Lindsay. Nurse pa pala yung girlfriend niya. Nakakahiya po dahil siya pa yung nagsabi sa akin na huminga lang ako at mag-relax lamang. Ang sabi niya, kumalma ka lang. Ilang minuto pa bago kami tuluyang magkahiwalay. Ilang minuto pa bago tuluyang parang gusto ko nang magpakain sa kumunoy kung nasan man yun dahil sa kahihiyan. After that incident, DJ Lindsay, parang nawala na po ako ng gana na makipagrelasyon. Nagpa-check up din po ako sa espesyalista at ang sinabi lamang po sa akin ay kailangan ko raw pong i-manage o kontrolin yung aking anxiety. Dahil may kinalaman daw po yun sa nangyayari sa akin. Nakukuha naman daw yan sa pagte-therapy. Minsan, naiisip ko, DJ Lindsay, kung may tatanggap pa kaya sa akin kapag nalaman nila to. Hindi ko naman to ginusto.
Hindi ko rin po alam kung meron pa bang ibang babae na nakakaranas ng ganito. Kung meron man, kailangan ko po ng payo ninyo. DJ Lindsay, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, ako si Jenna. At ito ang lihim ng aking liham.